Boss, ano ba para sa iyo ang the best na airsoft sa lahat ng mga nagamit mo? O alin ba ang pinakasulit at talagang hindi ka magsisisi? Ilatag ko lahat sila at gagawin ko ng video para maipaliwanag ko kung ano ang para sa akin baril na ito ang pinaka the best at sulit ng mga nagamit ko. Boss Joji TV. Hello, magandang hapon mga ka-airsoft. Ang sunod nating video ay tungkol dun sa aking kaibigan at isa kong subscriber na si Jinyo Mags. Binaliktad ng Eugene Magsino, ano? Ang kanyang sinabi ay sabi niya, "Boss, alin ba sa lahat ng mga unit mo ang pinaka nagustuhan mo at sulit para sa iyo na talagang hindi ka magsisisi?" So yun, nilatag ko lahat ng aking mga airsoft para maipaliwanag ko kung ano ba talaga ang sulit para sa akin. So papakita ko muna dito sa lamesa. Ayan, niliktad ko na lang. Yan, ito ang aking mga unit. Yan, ito ang pinakauna kong nabili. Itong isang ito, ang 1911 ko. Siya ang pinakaunang-una kong pistol. Pagkatapos, nabili ko naman sunod ay itong aking rifle. Yan, itong sumunod. After noon, ang nabili ko naman sunod itong aking si T-Rex Hi-Capa. Tapos sumunod doon ay si John Wick Combat Master, at ang pinakahuli kong binili ay itong aking si Glock 17. So yan, ayan silang lahat. Tapos yung aking mga bala, .36, .25, .20, 12 kg at 14 kg. Yan mga yan. Paliliwanag ko sa inyo lahat yan kung para saan ba mga yan. So yun, yan ang aking mga baril na nabili. So sige, paliliwanag ko sa inyo isa-isa. Yan, yan. So para sa akin, ito ang pinaka gusto ko sa itsura. Kasi kung titingnan nyo, realistic siya. Parang totoong baril, di ba? Realistic. Itong 1911 ay para talagang totoong baril. So, sa hitsura, ito talaga ang pinaka gusto ko. Maraming may gusto talaga dito. Inuulukan niya sa akin, "Boss, baka gusto mo pagbili." Hindi ko naman talaga pinagbibili kasi nga ay talagang gusto kaya ako mabinili. So gustong-gusto ko rin. Ito sa itsura, gustong-gusto ko ito. Ito talaga, nagsawa talaga ako rito kasi yung kasabikan pa bagong bili ko, sabi pa maglaro, ay talaga siya ang ginagamit ko, target. Ito talaga ang pinaka sa itsura, sa realistic, ito talaga ang gusto ko. Ngayon, sa ano naman, sa firing, ito ang pinaka gusto ko rin. Sa firing naman kung sa itsura ito, sa firing ito. Kasi kaya nga nilagyan ko siya ng ayan, red dot na doctor sight, kasi ito talaga ang gusto kong gamitin para sa practical shooting. Kasi yung accurate. Tapos nga medyo binilhan ko pa nga ng sight, so lalong mas magandang gamitin, lalo siyang mas masarap gamitin. Ayan, dahil talagang nakagamayan ko na yung sight niya, at saka madali siyang i-shoot. So yun, kaya gustong gusto ko rin to.
Ngayon, itong John Wick, gusto ko rin. Lahat naman talaga siya gusto ko. Ang problema lang kay John Wick, kaya hindi ko siya malimit gamitin. Nabibigatan ako, napakabigat. Napakabigat ito. Wala pong magazine, lalo na pagka may magazine na. Yan, lalong napakabigat. So, hindi siya advisable na pang practical shooting kasi nga, ang bigat. Sa pag-shoot pa lang pag-asinta, medyo mahirap kasi disadvantage din yung bigat. So, parang ang gusto ko na lang sa kanya, yung display na lang. Tsaka yun, minsan ginagamit ko din, pero sa tunay, madalang ko itong gamitin. Pero napaka-accurate din niya. Kasi yung ibang mga ginagawa kong mga vlog, yung pagka pina-practical shooting ko, talagang tumatama siya. So, maganda rin to. Pagkatapos, ang sunod ay itong Glock 17. Maganda rin. Talagang accurate din siya. So, wala naman akong itulak kabigin sa mga baril na ito kasi talagang napakaganda. Talagang the best. Ang problema lang dito sa mga ito, magastos. Dito sa mga pistol na ito, magastos. Bakit ko nasabi magastos? Bukod sa bala, diba? Bukod sa bala, may gas pa. Ito may gas. Hindi kasi siya puputok pag wala nitong gas. Di ba? May dalawang klase nga pala akong gas dito. Isang 12 kg at isang 14 kg. Bakit ba may 12 at bakit may 14? Yung 12 ginagamit sa pistol. Dito nga, sa mga pistol. Ang 14 ginagamit sa rifle. Yung rifle na ganito, yun na gas type. Ito namang aking rifle na ito ay hindi gas type, battery operated. Isa pa rin pagkabigat na rin. Dito siya ginagamit sa gas type na rifle. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin sa pistol kasi malakas, sobrang lakas. Mas malakas siya pumutok. Ang problema, mapupersa ang iyong barrel sa blowback. Yung lakas niya mapupersa. Possible na madaling masisira. Maagang magre-retiro ang iyong barrel pag laging 14 kg ang ginagamit mo. So, ang standard lang na ginagamit sa pistol ay 12 kg. Pero, itong John Wick, pwedeng gamitan ng 14. Bakit? Kasi si John Wick ay matibay na barrel. Kumbaga, upgraded siya. So, pwede siyang gamitan ng 14 kg. Pwede rin siyang gamitan ng CO2. CO2 gas. So, yun ang kagandahan ng John Wick. Kaya nga lang, di mahal nga siya. Upgraded siya pero mahal. Isa pa, bakit may mga bala na .36, .25 at .20? Nahulog. Tayo muna. At akin lang kukuhanin. Nahulog si .20. Yan. Yan. .20. Saan ba ginagamit ang mga balang ito? Bakit magkakaiba pa, di ba? May .20, .25. Sa totoo, may .23 pa. Wala lang ako. Tapos .38, may .30. Bago may .40 pa. May .45. Napakarami ng bala. Yan ay grams bigat. Ibig sabihin, mas mabigat ang ibabala mo, mas masakit tumama. Ay, siyempre, mas mabigat, mas fatal. Kumbaga, kung kayang bumasag ng ang bala ay .20, lalong mas kaya ng .25 at .36. .36. Itong .25, ito lang talaga ang required kay pistol. Dito sa mga pistol. Ito .25. Pero pwede, .20. Pero pwede rin ang .23 at saka .25. Kung gusto mo na yung lipad ng bala, diretso, hindi napapawid ng hangin, ito ang gamitin mo. Mas,
mas stable yung lipad ng bala. Pag asinta mo, hindi siya yung habang lumalayo ay lumilihis na, hindi na. Kasi mabigat nga. At isa pa, pag tumama nga sa isang binaril mo, talagang nakaw, ay masakit. Dahil nga mabigat. Pag bigat, pag sakit. Di ba? So, tapos ang .25 ay ito ang ginagamit sa mga rifle. .25, .30, .36. Itong .36 may sobrang bigat na nito. So, ang pag sobrang bigat kasi at masyadong malayo, hindi na siya umaabot sa target mo. Habang lumalayo, mababa na kasi nga mabigat. Hindi katulad ng .20 dahil magaan, malayo ang abot. Ang problema lang kay .20, pag lumilipad, kita mo yung lumilihis, hindi siya yung, kasi nga magaan. O pag humangin, napapawid. Hindi katulad ng mga .20 ay diretso. Kaya lang, pag .36 na, pag sobrang layo, ang target mo, parang pababa na yung lipad ng bala. Kung tumatarget ka ng mataas, kailangan, kung tatarget ka ng mataas ang asinta mo, para habang lumalapit doon, tama doon. Pero kung gigitnaan mo asinta mo, bago dumating, mababa na. So, parang gano'n, kasi mabigat nga. Ito ay ginagamit na sa mga sniper na mga baril. Dahil ang sniper ay malalakas, so ito ang ginagamit na bala. Dahil talaga siya ay pang malalayo, long distance ang tawagin. Hindi ang mga pistol kasi mga pang mga short distance lang to eh. Pagka medyo malayo, layo na, ito na. At pag sobrang layo pa uli, sniper na. So yun, ang baka pagdating ng panahon, magkaroon pa rin ako ng pagkakataong mabili yun. Gusto ko rin makabili ng sniper na baril. So yun. Ang kagalingan kay sniper, wala siyang gas, walang battery, kakasamo lang. Kakasamo lang, puputok na, bala lang bibili mo, kakasa, putok. Hindi siya kinagamitan ng battery. Ngayon, ito na ang tanong ni Eugene. Ano ba ang masulit para sa iyo? Ito na ang sagot. Ang pinakasulit at pinakagusto ko talaga sa lahat ay ito, si rifle ko. Ba't ko sinabi na masulit? Ito kasi, ito nga ay battery operated. Ito ang battery nito. Aba, nasaan ba yun? Isa. Wala. Ito, nasa baba. Doon sa inakit ko kasi ito, wala yung case. Doon sa case. Ngayon, yung battery na yan, sinacharge mo lang. Diba? Pag nalobat, charge mo lang. Ano lang ang gastos nito? Bala. Bala. Bala lang ang bibilhin mo rito. Bala. Lalagay mo lang siya dito. Ito, meron ako ditong may bawas na. Yan. May bawas na. Bala lang. Ang laman nito ay 300 rounds. 300 na piraso. Bubuksan mo lang siya dyan. Diba? Yun. Ibubuhos mo lang siya doon sa butas. Yan. Yan. Bubuhos mo lang yan. 300 na piraso. Yan. Diba? Kung may bala na yan, diretso. Putok na. Diretso putok. Diba? Magaling para mas, kukunin ko lang yung battery, ha? Wait lang. Para, nalimutan ko eh. Wait lang, ha? Ayan. Hello, yan. Kinuha ko pa yung battery dun sa baba. Yan, ito ang battery. So, pag nalobat siya, mahina na pumutok, charge mo lang. Tapos, after charge, papasok mo na ulit. Para makita nyo. Paano ba ito? Papasok mo lang siya dyan. Tikas siya. Yan. Tapos, ikakabit yung koneksyon. Yan. Okay na. Diba? Makakapaglaro ka na. Okay.
Puputok. Okay, di ba? Ang lakas, oh. Isa pa. Yan ang sinasabi ko. Sulit. Ito ang sulit kasi nga walang gas. Oh, itong mga pistol natin, ito, pag walang gas, di puputok. Gas ang nagpapaputok dito. Ito, battery lang. Pag na-lobat charge, yun lang. Tapos bala lang, puro bala. Kailan pa naubos itong isang ganito ng bala? 4,000 rounds yan. Hindi sawa ka na sa kapaputok eh. Hindi pa basta maubos. Ayan. So, Eugene, Magsino. Ito ang sagot sa iyong tanong. Ano ba ang masulit at talagang hindi mapapahiya? Ay, ito na. Bakit? Ay, siguradong pag ito ang gamit mo, ay matagal kang magkarga ng bala kasi 300 ang laman yan. Hindi ka tulad sa pistol. Pag pumuto ka ng 20, 25, karga ka na uli. Gas ka na uli. Eh dito, 300. Ganun karami ng 300. Di, sawa ka na doon. So, ang isang karga ng battery ay kaya mong mag-ubos ng 3 magazine na 300 rounds, 900. Oh, sa 300, pumuputok pa rin yan. Kaya lang, hindi na masyadong malakas. Medyo mahina-hina na, pero pumuputok pa rin yan. So, kung gusto mo na talagang malakas yung talagang masakit, tumama, hanggang 300, hanggang 3 magazine na 300, okay pa yan. So, sa susunod na siguro pang-4 na magazine, medyo mahina-hina na. Mahina-hina na ang putok. Di katulad ngayon, yung putok talaga niya, dahil bagong charge din to, ito, pag pinaglalaroan ko, bago ko itago, tina-charge ko na uli. Eh, talagang maririnig nyo. Ayaw mo kung papakinig din sa ano. Oh, lakas oh. Ito naman ay walang lumalabas na bala kasi hindi ko kinamot yung may kinakamot yan para umangat yung bala at mo. Oh, walang lumalabas, hangin lumalabas. Walang kahit may magazine to, may bala, pag hindi mo siya kinamot doon sa ilalim, hindi aakit yung bala dito. No, bubukan ko, pakita ko sa inyo. Aray. Oh, kita nyo, walang laman doon sa butas. Pero pag once na inangat ko to, kinamot ko to, yan, makikita niya. Yun, kita nyo, may lumabas na kulay puti. Bala na yan. Pag nilagay ko siya doon, pag pinuto ko, may lalabas na dyan. Yan, meron na yan. Yun. Wala naman tayong mahanap na mababaril dito. Ito, may lalabas na dito. Ayun, tamo. Ayun. Buta sa aming bubong. Ayan, okay na. Naipaliwanag ko na. Ang tanong ni Eugene Magsino, kung ano ang sulit at affordable. Pero, sulit siyang gamitin pero mahal bilhin, di ba? Kasi itong mga pistol, wala nito, bili ko dito 12,000. 8,500 din. 10,000. Ito, 16,000. Ang 16,000, baril lang at saka battery charger. Wala pa yung accessories. Wala itong scope nito. Oh. Wala itong flashlight to. Oh. Wala itong laser. Laser yan. Oh. Oh, laser. At saka ito nga. Itong pinaka-scope na ito, meron tong ilaw. Ayan. Kita mo ba? Ayan. Diba? Wala ito. Wala din yung bag. Yung pinaka-lagayan. Wala yung sling. Napakarami. Siguro kung pipresyohan ito, itong lahat ng ito, pati accessories, abot ng 20 mahigit. Wala din itong red dot. Ayan, may red dot pa rin siya. Pwede ka rin diyang umasinta. Ito. Bukod pa itong scope. Ito yung scope kasi pang malayuan. Ito naman pang malapitan. Hindi siya accurate sa malalayo. Ito naman di accurate sa malalapit. So, yun, sa malalayo mo lang siya. Yun. Iasinta.
Yan. Oh, pangalay. Yan ang sagot sa tanong ni Eugene Magsino. Salamat sa iyo, Eugene Magsino. Kaya ginawa ko ng video para may paliwanag pati sa aking mga subscriber ano ba ang masulit. Pero kung ako tatanungin nyo, okay naman lahat yan. Dahil kung ikaw na may maglalaro sa tunay na yung mga nagwa-war games, kailangan mo ito, siyempre. Dahil ito, pangratratan. Talagang wanto sawa. Pero, kung magpa-practical shooting naman ako, meron din nagpa-practical shooting nito na rifle. Pero mas kalimitan, ang gamit ay pistol. So, kalimitan, pag nagwa-war game, may pistol at may rifle. Kasi sa pistol, sa rifle, ginagamit lang to pang malayuan. Malayo yung binabaril mo. Pero pag tutukan, hindi mo siya pwede gamitin. Mapapaul ka. So, ito ang ginagamit. Lagi ka rin may nakalagay sa bewang. So, just in case maubusan ka ng bala, ang kalaban mo nagdadatingan na. Alangan magkarga ka pa. Ito nahuhugutin mo sa bewang. Isang ipapangbaril mo. Ganun yun. Hindi mo siya pwedeng itutok sa mukha ng malapitan. Bawal. So, ang gagamitin mo ito. Sabagay, kahit naman baril mo sa mukha kasi may mga mas naman yan, hindi naman nasasaktan yun. Delikado kasi pagka wala, mabubulag. Yan lang, yung mga liig-liig, yung minsan tinatamaan dahil wala naman silang suot dun. Hanggang dito lang sa mukha, yung mask, tsaka jacket, tsaka gloves, yun. Kaya kailangan din kompleto kasi masusugatan ka talaga pag tinamaan ka. Dahil yung iba, hindi na ako kontento sa stock na rifle. Pina-upgrade pa nila. Yung 400 FPS, feet per seconds, ginagawang 600. Isipin mo 600, pag tinamaan ka sa legi, pasok yung bala sa loob. Kung parang tagyawat, pag pinisil mo, gano'n saka lang lumalabas. Kung nakakapanood kayo ng mga naglalaro ng war games, ganyan ang nangyayari. Nagkakasugat. Pag hindi kompleto yung lahat. Ayun. Yun lang ang aking may papaliwanag sa ngayon. Siguro sa susunod ulit, meron akong i-video. Baba ko muna. Yan muna. Safety lang natin. Baka pumutok. Ayan. Nako nga. Pumutok na nga. Teka lang ha. Pumutok pa. Halina ko muna magazine. Ayun. May nalabas na ba? Ayun. Mayroon pang karga. Ayun. Wala na. Ayun. Yeah. Ito. Nga pala. Susunod, gagawin ko ng video to kasi napansin ko dahil sabi ko nga madalang kong gamitin to. Ginagawa kong pan-display lang. Gustong-gusto ko lang talaga siya nakikita. Pero hindi ko siya ginagamit palagi. Nung kinargahan ko siya ng gas, may singaw. Mas na ba yun? Ito lang naman eh. Yung iba naman wala. Ayun, oh, may singaw. Ayaw ko kung pakinig nyo rito. Pakinig yan, oh. May singaw. May singaw doon sa bulb. Ayan. Siguro, itong susunod na, kasi meron din isa tayong subscriber na nagtanong, Boss, yung aking magazine may singaw. Ano bang magandang gawin? Ay, wala akong masabi kasi hindi ko maituro sa kanya dahil alangan kong singas ipakita sa kanya, sirain ko yung magazine ko para lang maipakita ang paano. Ngayon, nangyari sa akin. So, yun. Sa susunod, gagawin ko ng video to. Paano ba gamutin o ayusin yung mga magazine na may singaw? Kasi malamang, yabi nga nung isang aking subscriber na paano daw gawin na may singaw. So, para malaman nyo at saka kung paano maiwasan ito. Susunod, gagawa natin ng video. Ito pa naman si John Wick ko ang nadali. Palibasa nga ito, magaling pa tong sa T-Rex kay Kappa. Walang problema. At saka yung kay kay Glock. Tsaka itong aking dual magazine pa si
1911 ko. Wala ding mga problema to. Ito lang, kung sino pa yung pinaka mahal, siya pang nasira. So, yun. Sige, hanggang dito na lang. Sa susunod muli, kung sakali, magkaroon ako ng pagkakataon, gagawa ulit ako ng video. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!